ang pinakamayamang tao sa kasaysayan. Ayon sa Bloomberg, as of January 2022, umabot na sa $304.2 billion ang total net worth ni Elon Musk, ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung i-convert ang kanyang pera sa ating currency, nasa mahigit kumulang 15 trillion pesos na ang kanyang yaman. Isipin nyo yun, kahit gagastos ka pa ng 1 milyon araw-araw hanggang sa ikaw ay mamatay, hindi mo mauubos ang perang iyon. Subalit, alam nyo ba na kulang pa ng mahigit kumulang 100 bilyon ang pera ni Elon bago niya matapatan ang pinakamayamang tao sa kasaysayan? Pag-usapan natin ang tinutukoy ko. Si Musa ay ipinanganak noong 1280s at naging hari ng Mali Empire mula noong 1312 CE hanggang 1337 CE. Ang Mali Empire ay isa sa mga pinakamalaking kaharian sa loob ng West Africa noong 1200s hanggang 1600s. Umupo si Musa sa trono nang hindi na nakita pang muli ang hari na si Abu Bakr II. Matapos itong bumiyahe papuntang Atlantic Ocean kasama ang 2,000 mga barko, sakay ang libo-libo niyang mga tauhan. Si Musa ang naging pang-siyam na hari ng Mali Empire at dito nakuha ang pangalan na mas kilala ng mga tao, ang Mansa Musa. Kung hindi nyo pa nahuhulaan, ang Mansa ang tawag nila para sa kanilang hari. Hindi lang titulo at mga tauhan ang nakuha ni Mansa Musa, namana niya ang napakalaking yaman ng Mali. Sa mga panahong iyon, kahit maraming bansa ang naghihirap dahil sa mga civil wars at kakulangan ng resources, hindi kabilang ang Mali dito at may dalawang rason kung bakit. Unang-una, mayaman ang Mali sa ginto. Sa katunayan, sa mga panahong iyon, ang Mali ang may-ari ng kalahati ng supply ng ginto sa buong mundo. Noon pa man ay ginagamit na ng mga mayayaman ang ginto upang ipakita sa mga tao kung gaano sila kayaman. Siyempre, mayaman ka talagang tignan kung may mga suot ka na gawa sa ginto. Alam naman natin kung ano ang halaga ng ginto ngayon at mamahalin na ito dati pa. Pero posibleng magulat kayo sa pangalawang likas na yaman na namimina sa Mali. Ang pangalawang pinagkukunan ng kanilang yaman ay walang iba kundi ang supply nila ng asin. Oo, asin. Alalahanin natin na sa mga panahong iyon, wala pang masyadong developments sa mundo tulad ng refrigerator. Kaya naman, importante ang asin sa pagpreserba ng mga pagkain. Gamit ang asin, tatagal pa ng ilang araw bago pa malanta ang pagkain. Siyempre, alam na natin na ginagamit itong panimpla upang mas sumarap ang ating pagkain. Ang kalakalan ng ginto at asin ang nagpayaman sa Mali. At siyempre sa pinuno na din nitong si Mansa Musa. Sa katunayan, ang mga lugar kung saan patok ang mga kalakalan ay ang mga nasasakupan lang din ni Mansa Musa. Kaya naman, mas lumaki pa ang kanyang kinita. Sa ilalim niya, mas lumaki pa ang Mali Empire at kabilang sa mga teritoryong ito ang mga kilala natin ngayon na Senegal, Guinea, Chad, Nigeria at iba pa. Habang mas lumalaki ang yaman ni Musa, mas sumisikat din ang kanyang pangalan. Pero ang totoong nagpakilala sa kanya sa buong mundo ay ang ginawa niyang paglalakbay noong 1324 CE. Si Mansa Musa ay isang tapat na Muslim. Sa katunayan, siya ang pinakaunang hari na Muslim sa West Africa. Bilang isang Muslim, kinakailangan niyang maranasan ang Hajj at maglakbay papunta sa Mecca sa Saudi Arabia. At ito mismo ang ginawa ni Musa. Pero hindi siya nagpunta doon ng mag-isa. Papunta sa Mecca, nagdala si Musa ng isang buong caravan ng kanyang mga tagasunod. Libo-libong tao, mga sundalo at kanyang mga alipin. Kung bumabiyahe tayo ng malayo, isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat mayroon tayo ay ang pocket money, na siyang pwede natin gamitin na panggastos sa mga lugar na pupuntahan natin. Kagaya nating mga ordinaryong tao, nagdala din ng konting pocket money si Musa. Pero ang tanong, magkano nga ba ang konti para sa pinakamayamang nilalang sa buong mundo? Ayon sa mga eksperto, sa kanyang paglalakbay, nagdala si Musa ng mahigit kumulang 21,000 kilograms ng ginto. Sa katunayan, bawat isa sa kanyang alipin ay may daladalang halos 2 kilo na ginto. Sa paglalakbay ng malaking grupo, nakita ng mga tao kung gaano talaga kayaman ang pinuno ng Mali Empire. Marami sa mga tao ni Musa ang nakasuot ng Persian silk at may dala pang mga golden staffs na talaga namang kumikinang sa sikat ng araw.
May mga kabayo din at mga camel na may karga-kargang daang-daang bars ng ginto. Noong nakarating si Musa sa Cairo, Egypt, nagkaroon sila ng kaunting di pagkakaintindihan ng pinuno nitong si Al-Malik Al-Nasir. Subalit sa huli, nagkasundo din ang dalawa at pinatira pa nga ni Al-Nasir sina Musa sa isang magandang tirahan sa Cairo. At bilang kapalit, nag-iwan naman ng ilang gold bars si Musa para sa Cairo. May binili ding mga bagay si Musa sa mga munting tindahan ng Cairo at ibinayad ang kanyang mga dalang ginto. Noong una ay maganda ang naging epekto nito sa mga tao dahil nakatulong ito sa mga mahihirap sa lugar. Lalo na't hindi sila sanay na makahawak ng ginto. Pero noong nagtagal, nakasama din ito sa ekonomiya ng Egypt. Dahil sa dami ng iniwang ginto ni Musa, nagkaroon ng inflation sa bansa at lumiit ang halaga ng ginto. Sa katunayan, tumagal ng 12 taon bago pa maayos ang nagawa ni Musa sa kanilang ekonomiya. Hindi lang sa Cairo ipinamalas ni Musa ang kanyang walang kapantay na kayamanan. May mga ibang lugar pa na nakaranas nito ng magpatayo ng maraming mosque ang Mansa ng Mali sa iba't ibang lugar na kanyang nadaanan. Sa katunayan, may mga ekspertong nagsasabi na isang mosque ang ipinatayo ni Musa sa bawat linggo na dumadaan noong naglalakbay pa sila para sa kanyang Hajj. Isipin niyo kung gaano kadami ang napatayo niya lalo na tumagal ng 2 taon sa kabuuan ang paglalakbay ng kanyang grupo. Ginamit din ni Musa ang paglalakbay niya upang mapalawak ang kanyang nasasakupan. Nakuha niya ang Gao sa Songhai Kingdom kung saan nagpatayo din siya ng isang mosque pagkatapos ng kanyang Hajj at pinalawak pa ang kanyang teritoryo na umabot na sa dulo ng timog na bahagi ng Sahara Desert na kasama sa Niger River. Higit sa lahat, nakuha niya ang Timbuktu na siyang naging isa sa mga pinakaimportanteng syudad sa ilalim ni Musa. Kagaya ng iba niyang teritoryo, nagpatayo din si Musa ng mosque sa lugar pero hindi lang ito isang ordinaryong mosque. Gawa ito sa mud brick at kahoy na siyang sumikat sa mga tao dahil sa tagal nitong nakatayo na umabot sa mahigit 500 years. At hindi lang mosque ang ipinatayo ni Musa sa Timbuktu. Ginamit din niya ang kanyang yaman upang gumawa ng mga paaralan, universidad at mga libraries sa lugar. Dito mas nakilala pa ang Mansa ng Mali. Sa kabuuan, umabot sa mahigit kumulang 4,000 milya ang nilakbay ng grupo ni Mansa Musa para sa kanyang Hajj. Tumagal ito ng mahigit kumulang 2 taon at sa loob ng mga taong iyon may mga natulungang lugar si Musa gamit ang kanyang mga ginto. Maraming napatayong mosque at mas pinalawak pa ang kanyang nasasakupan. Tumatak ito sa isip ng mga tao at pinag-usapan pa rin nila ito ilang taon o dekada matapos itong mangyari. Ayon sa BBC News noong 2019, nananatili pa rin si Mansa Musa na may net worth na $400 billion bilang ang pinakamayamang nilalang sa kasaysayan. Sa katunayan, sa yaman niya, mahirap itong ipaliwanag gamit ang mga salita at kailangan mo talagang makita ito upang magkaroon ka ng ideya. Pero higit pa sa pagiging pinakamayamang tao sa buong mundo, isa sa tunay na nagpasikat kay Mansa Musa ay dahil isa rin siya sa mga pinakamapagbigay na hari sa kanyang panahon. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Mansa Musa? Ano ang gagawin niyo kung kayo ay may ganun katinding yaman? May makakalagpas pa kaya sa yaman ni Musa? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.